Palimos po. Palimos po. Konting barya pangkain lang po. Hindi pa po ako nag-uumagahan. Kahit konti lang po, ate. Kuya, parang awa niyo na po. Kumukulo na po yung sikmura ko eh. Maawa ko kayo. Ate! Kuya! Tigilan mo nga ako, Salve. Uhut-hutan mo na naman ang mga tao eh. Wala rin kami kahit na 5 duling. Ipangkakain ko na lang, ibibigay ko pa sa'yo. Pweh, umalis ka nga dito, ang baho-baho mo. Hindi mo na lang gamitin yung mukhang may kasama ka na yata. Matalim ang tingin. At sino ka naman binata? Binata? Talaga bang hindi ka nagsasalita o sadyang bastos ka lamang? Hindi ko gustong tingin at postura mo, ha? Eh kung sampigahin kaya kita, ha? Uy, Don Renato, andyan ka ho pala. Bata mo po ba tong kumag na to? Don Renato. Bagong binatang alipin. Ngayon ko lang siya nakita rito. Turing, ako nang balat. Umalis ka na bago pa kita mapagdiskitahan. Amoy chiko na agad, kaya aga-agap eh. Balikan kita, bata. Naiinis ako sa'yo. Sisiguraduhin kung wala kang paglalagyan. Salve, kasama mo ba ito? Hindi po. Hindi. Anong pangalan mo, bata? Mukhang ayos ka. Ano, hindi ka nagsasalita? Hindi mo ba ako nakikilala, ha? Tigas ng mukha mo, ha? Ito ang bagay sa'yo! Ah! Ayan, ganyan nga. Ang sarap pakinggan ng mga hikbi mo. Tama lang. Kasi hindi mo ko nakikilala. Walang kwenta. Pweh! Gusto mo ba ng isa pa? Renato, tama na po. Tama na po. Huwag niyo na siyang idamay. Bago lang ho siya. Wala ho siyang alam. Salve, ba't parang sinusuway mo na ang gusto ko? Wala akong pake kung bago siya rito. Kung wala siyang alam, eh lalong dapat ko lang siyang saktan. Wala kayong karapatang magreklamo! Mga alipin kayo! Ako na pong bahala doon. Huwag niyo na ho siya saktan. Ako na lang po. Pagsasabihan ko po siya, parang awa niyo na po. Oh, nakakaawa naman. Pwe! Nakakadiri kayo! Diyan na nga kayo. Siguraduhin mo lang. Nasasabihin mo yan, Salve. Kundi pati ikaw, malilinti ka sa akin. Parang awa niyo na po. Kadiri. Talagang may sira ang ulo mo, Salve. Hindi. Opo. Opo, Don Renato. Ayos ka lang ba? Halika, sumama ka sa akin. At sumama naman ang nooy wala pa ring imik na si Elias. Pero bago siya magpakilala, ako muna. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po akong Jonas. Ito ho ay kwento lang na pinasa sa aming angka ng aming ninuno. Ito raw ay nangyari noon pang panahon na kararating lang ng mga Kastila sa Pilipinas. Isinulat lamang ito at isinalin hanggang sa mapasa amin na ang kopya. Pero bago ako magpatuloy, matanong ko lang. Ang pamilya niyo rin ba ay may mga tinatagong kwentong nakasulat noon pa? Pa-share naman sa comment section. Makikilike na rin ang video ng kwento ko at subscribe para lumawak pa ang sakop ng mga storya dito. Nga pala, tawagin na lang nating Dolores ang ninuno ko na bahagi rin nitong kwento. At doon niyo malalaman ang pinagmulan ko. Pero para sabihin ko lang, yung pangalan dito ay hindi ko na sinabi ang totoo bilang respeto pa rin sa kanila. Kaya sana po ay pagtiisan nyo na lang. At heto na, itutuloy ko na ang kwento. Isinama nga ni Salve ang binata sa kanyang Barong-barong lang to.
Bata na lang muna itatawag ko sa'yo ha. Di ko alam pangalan mo eh. Pagpasensya mo na't sira-sira rin to. Wala eh. Nasa pinakamababang uri kaya ganyan. Alam mo naman na yan siguro, di ba? O bago ka lang talaga? Di ka ba talaga nagsasalita? Saan ka ba talaga galing? Elias. Tawagin mo akong Elias. Teka, paano mo nagawa yun? Hindi bumubuka yung bibig mo pero yung boses mo naririnig ko? Sino ka, Elias? Ako nga pala si Salve. Narinig mo na rin naman siguro kanina. Matagal ko na tong ginagawa, Salve. Dahil hindi ko kayang banggitin ng mga salita. Isipin mo na lang na ang kakayang ito'y likas sa katulad ko. Ang galing nga. O siya, di bale. Ang mahalagay nakakausap ka naman pala. Mas maigi na yung ganyan. Sana nga ba ulit tayo? Bago kang halang ba? Oo. Naging alipin ako dahil sa... ang mga magulang ko... inaresto at pinaslang sila ng mga dayuhang sundalo? Ikinalulungkot ko yan, Elias. Pero, mo. Tayo na lang magkasama. Tayo magkakauri lang, di naman na magtutulungan eh. Pero ayos ka lang naman dito, di ba? O may inuuwian ka ba? Oo, wala. Kaya kung pwede sana. Oo naman, walang problema. Ako nga nahihiya eh. Hindi, pero matanong ko lang. Bakit mo to ginagawa? Anong ibig mo sabihin? Hindi ba pwede mo naman akong itanggi? Pwede mo naman akong iwan at hindi ipagtanggol. Pwede mo akong hindi tulungan. Bakit ko naman gagawin yon? Hindi man ako tinutulungan ng mga tao lagi, hindi pa rin ako nagdamdam, Elias. Dahil alam ko hindi naman lahat ay kayang tumulong. Pero ako, hanggat kaya ko, tutulong ako sa iba dahil bakit naman hindi? Masyado nang maraming problema sa mundo kaya bakit pipiliin pa natin hindi gawin ang positibo? Busilak ang puso mo. Hindi sa ganon, Elias. Ayoko ibilang ang sarili ko na ganyan dahil alam ko marami na ako nagawang kasalanan. Basta ngayon, pinipili ko lang yung tama at nakakabuti. Salamat, Salve. Nahanap na rin kita. Ha? Ano ba sinasabi mo, Elias? Hindi. Wala. Natuwa lang akong may tumanggap sa akin. Lalo na't alam kong mahirap din ang buhay mo, Salve. Hindi ko talaga inakalang tutulungan mo ako. Sus, wala yun. Siguro dahil na rin yun sa karanasan ko. Mula bata, di ko na nakilala mga magulang ko. Basta lumaki akong alipin, isang pulubi lamang. Nabuhay sa lansangan, sa daan. Nakitira sa iba't ibang tao. Naranasan ang lahat kaya nakasalamuha ko na siguro lahat ng klase ng tao. Hindi na ako para dumagdag pa sa mga kalapastanganan. Pinili ko na lang makatulong sa kapwa hanggat kaya ko at humingi ng tulong ng walang kapalit. Alam ko namang may awa rin ng bathala. May panahong pagpapalain din ako. Hindi man dito, pero baka sa naghihintay na paraiso. Ano din di kaya ta makapagsalita, Elias? Wala. Namanghalang ako sa kadalisayan mo, Salve. Bilib na bilib ako na may mga ganyan pa palang tao na katulad mo. Parang ang dali-dali lang sa'yo ng buhay eh. Sa panlabas ko lang sigurong anyo, Elias. Pero mahirap talaga mabuhay ang ganito, sinasabi ko sa'yo. Lalo na dito sa baryong to. Bakit? Anong meron? 3 taon pa lang talaga buhat nung mapadpad ako rito dahil galing din ako sa iba't ibang lugar. Pero alam ko na agad ang kalakaran. Kung paano napapasunod ng naghaharian ang mga mabababa. Si Don Renato, yung sa sinasabi niya, may porsyento siya sa limos natin na para bang kanyang lugar. At hindi lang yun, Elias. Ano pa? Hindi ko alam kung dapat mo na bang malaman o kung maniniwala ka. Pero sasabihin ko na rin. Tungkol ito sa mga hindi mapapaliwanag na bagay. Mga hindi mo dapat nakikita at mga hindi natin kauri. Talamak yun sa baryong to. Pero baka hindi ka pa handa sa dahilan. Basta't ang babala ko lamang, makibagay ka muna. Sumunod ka sa gusto nila, pero manatili ka sa tama. Hayaan mo, kasama mo naman ako eh. Akong bahala sa'yo rito habang naninibago ka pa.
Di kita pababayaan, Elias. Lalo na't alam nila hindi ka nakakausap. Salamat, Salve. Salamat. Wala ano man yon. Teka, habang maaga pa, bumalik na tayo sa bayan. Pumwesto na tayo. O kaya naman hanap na tayo ng pwedeng pagkakitaan para naman may pangkain tayo. Tanging tirahan lang kaya kong bigay sa iyo eh. Ayos lang, Salve. Malaking bagay na to. Huwag mo akong alalahanin. May kabaitan ka rin, Elias. Kakaiba ka sa kanila, nararamdaman ko yon. Tama ka. Ha? Wala. Sabi ko, tayo na. Lumabas ang dalawa at noong unay magkasama pa. Hanggang sa humiwalay si Salve. Noong magdidilim na ay sabay naman silang umuwi. Para makapagpahinga, naglatag na lang ng karton si Elias sa lapag at kinabukasan, nagising si Salve na wala na si Elias sa hinihigaan. Pero may... May pera? Tsaka, ang dami pagkain. Ano to? Saan galing to? Ang dami nito ah. Nasaan na ba yun? Sa kanya kaya to? O hulog na nakakataas? May naawa ba o may nagpadala nito? Ay, ano ba yan? Hanapin ko na lang nga muna si Elias. Baka naiwan niya. Balisang lumabas si Salve at dapat hahanapin si Elias ngunit iba ang kanyang nakita. Yun ay mga kapwa niya mahihirap na nasa mainit na lansangan at nagmamakaawa. Sa malayo, siya ang unang nakita ni Elias. Si Salve yun ah. Nakita niya na siguro ang mga salaping iniwan ko. Pero ano kayang ginagawa niya? Bakit siya lumalapit sa ibang pulubi? Teka, Hays, nasa na ba si Elias? Bahala na. Elias, kung nasan ka man, patawarin mo ako kung sa iyong perang to ha. Di ko matitiis ang mga kasama, lalo na't may hawak ako. Ay, ayos lang kaya to? Bahala na. Babayaran ko na lang si Elias balang araw. Maiintindihan niya naman siguro. binibigyan niya ng perang mga yun? Ha? Anong ginagawa niya? Bakit? Salve. Talagang nakakapagtaka ang pagkatao mo. Kailangan kong alamin kung ano man ang rason mo ngayon. Tanggapin niyo kung ano meron ako ngayon na sobra sa akin mga kasama. Kakarampot man, pero sana makatulong sa inyo. Sana... Elias? Salve, anong ginagawa mo? Halika nga rito. Elias, hala. Teka, sa'yo nga ba yung perang naiwan doon? Pasensya ka na ha. Sinubukan kasi kitang hanapin pero nauna yung awa ko eh. Di ko sila matiis lalo na't may hawak akong malaking halaga. Teka, Salve. Lumayo tayo rito. Tayo na pauwi. Baka kung anong isipin ng iba sa'yo. Tandaan mong nakikipag-usap lang ako gamit ang aking isip. Ha? Sige. Oo, akin ang salapi. Pero binigay ko yan sa'yo. Kaya sa'yo na yan, Salve. Ang ipinagtataka ko lang bakit ba pinamimigay mo pa? Akala ko, ilalaan mo na yan para sa sarili mo. Sa'yo nga to? Naku, pasensya ka na Elias ha. Pero ano sa akin na lang? Bakit? Saka paano mo nakuha yung ganito kalaking pera? Hindi mo na kailangan malaman, Salve. Pambawi ko lang yan sa pagtanggol mo sa akin. At sa pagsama sa tirahan mo. Ang inaasahan ko nga bibili ka ng pagkain mo kaya naman ilalaan mo para makabili ng tirahan. Kung kasya man yan, bakit ba namimigay ka pa? Grabe Elias, hindi ko alam kung matatanggap ko to. Pero salamat. Pasensya ka na talaga. Hindi ko talaga matiis Tsaka may tira pa naman Bili na lang tayo ng pagkain. Pasensya ka na. Teka, Salve. Teka. Hindi mo yata nakukuha ang sinasabi ko. Pero hindi ko sinabing bumili na tayo ngayon. Yun lang ang inaasahan ko.
Kasi salapi na yan eh. Akala ko talaga, iisipin mong unahin ang sarili mo. Ha? Bakit, Salve? Hindi ako nagagalit. Gusto ko lang malaman kung bakit ka namigay ng pera. Kayong kailangan mo rin yun. Kasi hindi ko naman inakalang sa akin to, Elias. Tsaka normal lang namang maawa sa kapwa. Bakit naman hindi ako magbibigay kung alam ko naman sobra-sobra to? Tsaka, ang una ko naman naisip mabayaran kita sa mga ibinigay ko. Pero kung alam mong sa'yo yan, Salve, Ganun pa rin. Mas nauuna ng awa sa pakiramdam ko. Ewan ko. Tsaka, hindi ba kung nagbibigay ka, malay mo, doble o triple yung balik ng biyaya. Pero kahit wala namang maibalik, ayos pa rin. Masarap sa pakiramdam ang makatulong sa iba. Lalo na't alam kong pakiramdam ng tinutulungan. Alam mo yan, Elias? yun nga, Salve. Nangangailangan ka rin eh. Basta, Elias. Alam ko kasi kung ano lang kailangan ko. Itong pera naman talagang pansamantala lang naman to at masyadong makamundo. Ang totoo, wala akong karapatang suluhin to lalo na kung sobra. Kaya kung kaya kong tumulong, gagawin ko. Tapos na ako magalit sa mundo. Wala namang patutunguhan yun eh. Habang may buhay, piliin na lang natin tumulong, di ba? Basta, Elias, ewan ko kung naiintindihan mo. Oh, bakit hindi ka na makapagsalita? Wala, Salve, wala. Hindi lang talaga ako makapaniwala hanggang ngayon. Naku, bakit naman? Hindi ko rin alam. Pero nakakatuwang hindi na sayang sa'yo ang mga natanggap ko. Ba't mo kasi ako binigyan? Hindi naman ako humihingi. Pero salamat, Elias. May tira pa naman, kaya halika, bili na tayo ng pagkain. Meron pa rin sigurong may ilalaan para sa pampaayos ng barong-barong. Buti hindi mo ko iniwan na may hawak ka ng pera. Hindi kita iiwan, Salve. Magkaugnay ng ating landas. Sa ngayon. Ha? Ano? Wala. Tayo na. Puro ka ganyan, Elias. Di ko alam kung may tinatago ka o ano. Hindi ko na kayang iparanig to sa'yo, Salve. Pero may oras para malaman mong totoo. Kailangan ko lang malaman kung tama ba ang desisyon kung ikaw ang makinabang sa misyon ko bilang sigbin. Kaya balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit kita tinatanong ng ganito. At ngayon pa lang, alam ko na hindi ako nagkamali. Hindi ako naniniwalang wala ka sa sarili. Dahil ikaw lang ang nakilala kong nagtataglay ng ganito kabusilak na puso. Hindi ko to pagsisisihan. Elias! Elias, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't nakatulala ka riyan? Ha? Halika. Saan ba bibili? Pagkatapos ng araw na yon, mas lumalim pa ang samahan ng dalawa. Naging mas malapit sa isa't isa at mas nakakabili na ng mga gusto. Unti-unting umaangat ang dalagang pulubi kahit papaano. Hindi naman siya nagtataka kay Elias dahil sa hindi nga gaanong pinapansin ng isip niya ang ibang bagay. Dala na rin ng mapait na buhay. Samantala, hindi naiwasang may makahalata sa nangyayari sa buhay ni na Elias at Salve. Senyor Fidel, sinasabi ko sa inyo, meron talagang nangyayari kay Salve. At dun sa bagong binata, biruin mo, kumaganda na yung tinitirhan nila. Bihira na ring mamalimos at namimigay pa sa iba. Palagay ko may tinatago yung mga yan. Lalo na yung Elias. Mahilig talagang dugo ko sa kanya. Ito ring. Posesero ka talaga. Yan anong gusto mong gawin ko? Bibigyan ko pa ba ng oras yung mga alipin na yan? Doon ka na nga. Senyor, palagay ko kasi, kailangan niyong malaman. Matagal na rin kasing hindi bumababa rito si Don Renato. Ang iniisip ko lang ay, gusto niya ba yung mga nangyayaring ganito? Ayan ka na naman, Turing. Pinagsisiksikan mo na naman ang sarili mo sa grupo. Alam mo namang ayaw kang tanggapin ang amo ko. Umalis ka na nga. Sige na. Pakikinggan kong sinabi mo. Huwag ka mag-alala. Kapag tama ako, senyor, isali niyo na ako sa grupo, ha? Mapapakinabangan niyo ako. At gusto kong paslangin si Elias palang araw. Minalas ako mula nang makita ko siya.
Alam kong may sumpa ang binatang yon. Tingnan natin, Turing. Sinasabi noon na yumayaman si Salve. Pambihira. Malabo pa sa sabaw ng pusit mangyari ang sinasabi niya. Pero pwede rin naman na siguro itong pampatawa kay Don Renato. Kailangan niya itong malaman. Sa mismong araw din yon, pumunta si Fidel sa kanilang teritoryo para ipamalita ang sinabi ni Turing. Anong sinabi mo? Si Salve yumayaman dahil sa binata? Ganyan-ganyan din ang reaksyon ko kay Turing doon. Kung ano-ano talaga ang naiisip ng hambog na yon. Sinasabi pa niya may kakaiba doon sa Elias na yon. Kay Elias? Elias pala ang pangalan ng bastos na yon. Pinagtanggol din siya ni Salve. Oras na nga siguro para balikan sila. Don Renato, bakit naman bibigyan pa natin ng oras ang mga aliping yon? Mas maraming mahalagang lakad. Hindi na tayo pwedeng magsingit ng walang kwentang bagay. Wala tayong mapapala sa mga yon. Pinangungunahan mo ba ako, Fidel? Hindi naman sa ganun doon, pero... Alam ko ang ginagawa ko, Fidel. Ako ang nagtatag ng samang ito. Alam mo yan. Alam mo kung anong layunin natin. At maliit man o malaki, aangkinin natin. Di pwede sa lugar na sinasakupan ko ang taong hindi ako kilala. Kaya kailangan kong magpakilala sa kanya. At kung totoo ang yaman, mas kakawawain pa natin ang mga aliping yan. Tayo lang ang dapat maghari sa lugar na ito. Tandaan mo yan. Ang mga tao'y pawang mga langgam lamang. Naintindihan mo? Opo, Don Renato. Pasensya na po. Ay, ayoko nang maulit pa ang pinangungunahan mo ko. Alam ko ang ginagawa ko. Alam ko ang tungkol sa mga lakad natin at sa mga bibiktimahin natin. Huwag kang magalala. Matutupad lahat yan. Paghaharian natin ito at mas lalawak pa tayo. Opo, Don. Naiintindihan ko. Masusunod po ang gusto ninyo. Dapat lang. O sige na. Mamayang gabi rin. Alis tayo. Ihanda mo ang mga alagad at ang anyo mo, Fidel. Ako? Oo, ikaw! Mukhang kailangan kong ipalala sa iyo kung anong katayuan mo sa samahan. Hindi ko gusto ang paninirmon mo. Ay, sige po, Don Renato. Pasensya na ho ulit. Sige na, Fidel. Gawin mo na ang ipinag-uutos ko. Layas! Noong handa na ang grupo ni na Don Renato, walang kaalam-alam ang namamahingang si Elias at si Salve sa pagsugod ng mga ito nang may biglang kumalabog sa bago nilang pintuan at bubong. Ano yun? Elias? Don, tama ngang sabi-sabi. Umayos ang tinirhan ni Salve. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, Fidel, may pupuntahan ang pagsugod natin ngayon. Salve! Naandito na ako. Lumabas ka. Ilabas mo ang magaling mong alaga. Siguraduhin mo lang na kilala ako niyan. Don, ikaw nga, bata? Ikaw ba yung sinasabing Elias? Sagot! At hindi ka pa rin sumasagot. May sira rin ba yung utak mo? At talagang hindi ka natatakot sa panininda ko at ng mga kasamahan ko? Fidel, mga kasama! Alam nyo na ang gagawin nyo sa isang ito. Ilabas ang tutungan nyo. Halugugin ang bahay. Tapakan kung sino ang kukontra at bugbugin nyo ang walang modong binatang ito. O, Fidel, bakit ka natigilan? Don, si Elias. Teka, Don Renato, saglit lang po para awan niyo na. Ibibigay ko ng gusto niyo, huwag niyo kami saktan at si Elias. Pasensya na, kasi hindi talaga siya nakakapagsalita pero nirerespeto niya kayo. Di ba, Elias? Di ba? Di ba? Huwag ka naman paliwanag, Salve. Ibigay mo na ang lahat ng perang meron ka.
Fidel, samahan mo. Masusunod, Don Renato. Nandito po, senyor. Nandito po. Hindi ka pala nakakapagsalita, Elias. Ngayon alam ko na. Siguro nga, pampaswerte ka ni Salve. Dahil literal na alaga ka niya. Dahil katulad ka ng mga hayop na walang kakayanan. Don, eto na po. Ano ba, Fidel? Ba't nangingilig ka? Wala po, wala. Oh, Salve. Ang laki nito ah. Hindi ko alam na totoo pala ang balitang nakakapera ka na. Alam mo na kung ilang porsyento ang bahagi ko, ha? Lahat! Siguraduhin mong lahat ng ito, ha? Opo, Don. Lahat na po yan. Huwag niyo ko kami saktan. Parang awan niyo na po. Hindi, Salve. Hindi pa ngayon. Dahil hindi na baliwala ang lakad namin. Hindi na masama ang halagang ito. At ito ang gusto ko. Sumusunod sa gusto ko. Sa uulitin, Salve. Elias! Mga kasama! Tayo na! Elias, ayos ka lang ba? Yung mga mata mo namumula. Tsaka nag-uugat ang katawan mo. Teka, ari ka nga, uminom ka muna ng tubig. Maswerte kayo. Dahil hindi pa tamang oras. Ano, Elias? Anong sinasabi mo? Wala, Salve. Salamat sa tubig, Kako. Pero, marami akong katanungan pagkatapos nito. Pasensya na, Elias, ha? Hindi ko kaya ikwento ngayong hating gabi. Magpahinga na muna tayo. Bukas na natin to isipin. Kumakabog pa yung dibdib ko eh. Naiintindihan ko, Salve. Magpahinga ka na. Pasensya ka na. Pero hindi mo na pwedeng marinig ang isip ko. Pasensya ka na kung hindi pa kita maipagtanggol. Ang tamang oras na hinihintay ko ay ang oras na hihingan mo na ako ng tulong. Ngunit hindi mo yung ginagawa sa ngayon. At maraming bagay na ipinagtataka ko pa rin. Ano kayang magiging sagot mo, Salve? Elias! Hoy, Elias! Nakatulala ka na naman sa kawalan. Pasensya na. Nabigla lang ako. Halika na. Hayaan mo. Bukas, ipaliliwanag ko sa iyong lahat. Kinabukasan, maagang nag-abang si Elias sa sasabihin ni Salve. At noong nag-aalmusal nga sila'y nagsimula ng magkwento si Salve. Alam ko na bigla ka, Elias. Pero dahil nakita mo na rin naman ang mga halimaw na yon, isasabihin ko na. Hindi ba nabanggit ko na sa iyong tungkol sa mga paranormal na bagay na meron sa baryong to? Isa na rin ang grupo ni Don Renato. Sa hindi ko may paliwanag na dahilan, may kinokontrol siyang mga aswang na umaatake sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang lugar. At ang pakay nila, ganun sa kagabi. Pera o pumatay ng mga kumakalaban sa kanila. Elias. Oh, bakit parang di ka naman nagulat? Hindi, Salve. Inaasahan ko naman na ang mga aswang eh. Gaya ng sinabi mo. Pero hindi ko alam na sa ganitong paraan. Pero bakit ba inaalipin ka nila? Gayong alipin ka na nga. May makakapansin at makakapansin ang nangyayari sa buhay ko, Elias. Sa buhay natin. Magmula nang tumating ka. Hindi ko alam, pero sa'yo naman talaga nanggaling ang lahat ng to eh. Kaya sinabi ko na rin naman sa'yo noon na darating si Don Renato para mangolekta. Subalit wala pa tayong kakayang lumaban. Wala tayong magagawa kundi sumunod muna sa gusto niya. Nung wala ako, Salve, may pagkakataon ka namang umalis ah. Hindi ganun kadali, Elias. Kung alam ko lang na makakatakas kagad ako, edi sana ginawa ko na nun pa. Nakatali na ang buhay ng mga tao rito kay Don Renato. Inaangkin niyang lahat. Kaya kung ayaw niya ng gagawin mo, papaslangin ka. Kaya ako,
Tiniis ko na lang at nasanay na magtigil dito. Kahit papaano nabubuhay naman ako. At ngayon na dumating ka, nakakatulong tayo. Wala, Elias. Dahil sa nangyari, siguradong ito na rin ang simula ng kalbaryo natin. Ang mahalaga, may kasama na ako ngayon. Pero hindi ko sinasabing para doon ka lang, ha? Naiintindihan ko yun, Salve. Pero paano ngayon yan? Nanatay nila ang mga pera. Hahayaan na lang yun? Ganun siguro ang mangyayari, Elias. Hanggang sa magkaroon ng pagkakataong kumawala kay Don Renato. Iniisip ko na lang na tulong na din natin yun sa kanya. Dahil kahit papano, kapwa pa rin naman natin siya. Di naman ako ang bathala para manghusga. Ha? Naririnig mo bang sarili mo, Salve? Alam mo namang masamang tao yun. Papayagan mo pang mangyari yun? Hindi naman sa pinapayagan ko, Elias. Hindi sa ganoon. Alam ko mali ang mga ginagawa niya. Pero ang iniisip ko na lamang, tuwing nangongolekta siya, kailangan niya rin yun. Nasanay na lang ako hindi pumalag. Pero alam kong darating ang araw na maitatama rin ang lahat ng to. Sa ngayon, kahit na sinabi mong pera ko na yon, ayoko manghinayang sa makamundong bagay. Di ko naman yan madadala sa hukay eh. Kahit hanggat maaari, magpatuloy na lang tayo, Elias. Ganon talaga ang buhay. Oh, ba't natulala ka na? Ewan ko, Salve. Patuloy ako namamangha sa'yo. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga paratang na may problema sa utak mo. Ikaw lang ang taong ganyan mag-isip. Baka kaya nila ako tinatawag na ganon kasi nga ako lang ang ganito. Pero kasi, ikaw lang ang taong nakilala ko na sabay na ginagamit ang utak at puso. Ewan ko, Salve. Hindi talaga ako nagsisisi na ikaw ang pinili ko. Pinili? Ha? Pinili? Piniling samahan, ganyan. Salamat din dahil nandito ka, Elias. Teka, ubusin na natin yung pagkain. Kailangan natin kumita at magtabi. Para hindi masaid ng grupo ng mga swang kung ano man meron tayo ngayon, Elias. Hindi na, Salve. Akong bahala. Hindi na yun mangyayari ulit. Pangako. Bakit? Kaya mo bang labanan yung mga yon? Sa tamang panahon, Salve. Malapit na. Hoy, Elias, tinatanong kita. Titingnan natin, Salve. Kumain muna tayo para lumakas ako. Kala mo talaga. Huwag mo na isipin yun. Mabuti na itong walang napahamak sa ating dalawa. Habang nagtatawanan ng dalawa sa kabila ng nangyari, may naamoy pala si Fidel na kakaiba at sinabi niya kay Don Renato na Aswang ang binatang yon, Don Renato. Isa siyang sigbin. Ha? Ano na naman kahibangan nito, Fidel? Ganyan ka na sa lakad natin, ha? Hindi. Mula pa yun nung isang araw. Nagugulan ako sa iyo. Oras na pa para palitan ka sa pwesto mo? Don Renato, hindi niyo ako naiintindihan. Pakinggan niyo muna yung sinasabi ko. May kinalaman ito sa pagkabilis ako kanina sa harap ni Elias. Ito'y dahil nga naamoy ko sa kanyang pagiging aswang. Kakaiba yung tindig niya. At noong susugod na tayo, bagyang sumimoy ang pagkasigbin niya. Nakita kong nalisik ang mga mata niya, Don Renato. Kaya ko rin mamoy at madama kapag aswang karap ko, Fidel. Alam mo yan. Pero ang Elias na yon, pangkaraniwang mangmang lamang. Hindi nakakapagsalita. At masahol pa sa hayop. Malabong sigbin yun. Pero pwede kasing matahido ng dahilan kung bakit yumayaman si Salve. May misyon ng mga sigbin na pumili ng makikinabang sa kapangyarihan nilang magbigay ng yaman. Hindi ba? Mula lang nung dumating si Elias, nagbago ang buhay ni Salve. Hindi pwedeng mabilis siyang yumaman ng walang dahilan, Don Renato. Sigurado akong sigbin ng isang yon. Teka, pinakikinggan kita, Fidel. Maganda ang pangunawa mo. Maring tama nga ang iniisip mo. Pero may kakaibang lakas din ang mga sigbin. Bakit hindi niya tayo inatake? Bakit hindi siya lumaban? Yun din ang pinagtataka ko, senyor.
Pero totoong kinabahan ako sa harap ni Elias. May aura siya na katulad ng... Ako? Talaga nga yatang wala kang bilib sa akin, Fidel. Ako? Ikukumpara mo ako doon sa hayop na yon? Hindi sa ganun Don Renato. Alam kong malakas kayo. Pero maaaring hindi totoong hindi siya nakakapagsalita. Maraming kakayahan ang mga sigben. At kaya nilang makipag-usap gamit ang isip. Paano kung may pinaplan sila ni Salve? O kaya naman ay may lihim siyang bala kay Salve? Mahirap magsalita ng tapos. Kaya mas magandang pag-aralan natin si Elias. Kung ganun isa lang ang paraan para malaman niyang Fidel. Sumugod tayo muli kina Salve para lumabas ang tunay na kaanyuan ng binatang yon. Pero Don Renato, mali yatang ipakita natin sa binata kung anong kakayahan natin ang agad-agad. Kailangan nating ipagawa ito sa iba. Sa iba? Hindi ba nabanggit mong gustong sumali ni Turing para mapas lang si Elias? Ipatawag mo siya. Siya ang ipapain natin kasamang ibang alagad. Ipagutos natin si Salve ang pupuntaryahin nila. Dahil lalabas ang tunay na kulay ni Elias sa parang yon. Makikita natin kung kampi ba siya ni Salve o hindi. Sige Don Renato, masusunod ngayon din ang gusto ninyo. Teka, Fidel. Halika. Ho? Pasensya ka na sa mga sinabi ko. Akala ko hindi ka bumibilib sa akin pero salamat sa mga impormasyon mo. Kailanman, hindi ako mawawala ng bilib sa iyo, Don Renato. Agad ko lang ay makamit mo ang pinakamalakas sa kapangyarihan at ang naghaharing pwesto. At mukhang makukuha mo yon kapag napasa kamay na natin si Elias. Tama ka, Fidel. Sige, umayo ka at isasagawa na natin ang plano bukas din ang gabi. Dumating na nga ang oras at habang walang kaalam-alamang dalawa sa madali ang plano ng grupo ni Renato, mahimbing lang silang namamahinga. Hating gabi na noon, 2 araw pagkatapos ng huling atake at tahimik ang gabi, nang biglang mag-amok si Turing yun Anong ginagawa niya? Elias, lumabas ka! Eto na pagkakataong hinintay ko! Natagpusin ang buhay mong bastos ka! Minalas ako mula nang dumating ka! At alam kong may tinatago ka! Kaya hindi na kita hahayaang lumabas pa yon! Elias! Nasaan ka? Teka Elias, huwag kang tatayo. Diyan ka lang, ako lalabas saglit. Turing! Ano sinasabi mo? Gabi-gabi na naggugulo ka pang lasengko ka? Sino yung... aswang? May mga aswang ka kasama? Ano ibig sabihin nito, Turing? Hindi mo alam ang kakayahan ko, Salve! Huwag kang magtapang-tapangan! Alamin mo kung anong pinagkaiba ng kalagayan nating dalawa! May nagbago man sa buhay mo, pero mananatili kang alipin. Kaya tumahimik ka. Pati ikaw ay nadamay ko. Mga kasama, sugurin natin ang dalagang yan! Tulong! Elias, tulong! Sino ka? Ako to, Salve. Ipapaliwanag ko sa'yo pagkatapos. Elias! hinimatay si Salve ng sandaling yon. Samantala sa malayo, tahimik palang nakamasid si Don Renato at Senyor Fidel na inoobserbahan ang mga nangyayari. Tama ka nga, Fidel. Malaunggoy ang postura ng nilisik na mata. Di lang katulad ng SARS. May timang bala. Mga kukong katulad ng leon. At nakakarindig tunog. Sigbin nga siya. Pero bakit hindi ko siya naamoy noon? Hindi ko rin maipaliwanag ng Renato. Pero baka dahil sa hindi kayo aswang. Tsaka baka may iba siyang kakayahan. Kakaibang bilis niya, oh.
Madali niyang napaslang ang 3 kasamahan natin. Kinakabahan ako para kay Turing. Ginusto niya yan eh. Ayan mo, ang hambog na yan. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Mukhang tatakbo yata eh. Aswang! Aswang! Isa ka rin halimaw. Elias! Sabi na nga ba't may tinatago ka? Lumabas ang tunay mong anyo at akala ko ba'y natatakot ako sa'yo? Ha? Ha? Nakahanda ang pangontra ko! Hindi kita atrasan, Elias! Masyadong mataas ang kumpiyansa mo, Turing. At dahil sinaktan mo si Salve, hindi ka nasisikatan ng araw. Walang talab sa akin ang mga pangontra mong mahihina. Kaya mo pala makipag-usap! Anong ginawa mo? Bakit hindi ko maramdaman ang katawan ko? Halimaw ka! Mali ka, Turing. Hindi ako halimaw. At lalong hindi rin hayop. Mas halimaw ka pa kaysa sa akin. Pero alam ko may nasa likod pa nito. Malas lang na ikaw ang pinahin mo. Ginagamit niya nga ang utak niya para makipag-usap doon. Si Turing na mismo ang nagsabi. Sinakripisyo niya ang buhay niya. Katumbas naman ang isang alagad ang buhay niya, Fidel. Nararapat lang yan. Dahil sa kayabangan niya. Pero dahil sa kumpirmasyon ng pagkasigbit, pahuhupain lang natin ang tensyon at ililibing natin ang katawan niya. Mukhang papasok na rin sa kanila si Elias. At isa pang kumpirmado doon. Ano yan? Na prinotektahan niya si Salve. Isang sigbing tagapangalaga. Kalaban natin siya doon. Pero mas maganda ring makuha natin siya. Tama, Fidel. At magplanuhan natin lahat yan. Tayo na. Kuhain mo ng mabilis si Turing. Masusunod din, Renato. Sino ka? Doon! Doon! Bakit? Ano nangyari? Narinig ko siya. Doon, Renato. Tinatanong niya kung sino ako pero hindi ako sumagot. Hindi kaya masundan niya tayo. Malabo, Elias. Di niya iiwan si Salve ng ganyan. Pero makasigurado, bilisan na natin. Hindi pwedeng magtapat agad tayo dito. Hinayaan na lang yon ni Elias at inilipat niya sa higaan si Salve. Kinabukasan, hinintay niyang magising si Salve para ipaliwanag ang katotohanan. Salve! Elias! Teka! Hindi ko si Elias! Aswang ka! Aswang! Hindi. Salve, mali ka nang iniisip. Hayaan mo ako magpaliwanag. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi agad sa ang totoo. Pero may tamang oras kasi ang lahat. At nangyari yung kagabi, Salve. Ano pang ipaliliwanag mo, Elias, ha? Aswang ka katulad nila! Lumayo ka na sa akin! Layuan mo ako! Tama lang, Salve. Hindi ako katulad nila. Kailanman hindi kita masasaktan. Hayaan mo akong sabihin ko sa iyo ang lahat. Hindi ako isang aswang na kagaya nila. Isa akong sigbin. Isang sigbing tagapangalaga. Nandito ako para tulungan ka. Anong ibig mo sabihin, Elias? At saka ang mga sigbin, hindi ba matagal na silang wala? Isa ako sa mga natitira. Kaya bahagi ito ng misyon ko para mapanatili ang lahing buhay at lahi namin. Hayaan mong ipaliwanag sa iyo ang misyon ko. Sige, pagbibigyan kita, Elias. Pakikinggan kita. Ganito kasi yun, Salve. Ang aking ama ang nagsugo sa akin rito. At ganito ang sinabi niya. Elias, isa ka sa pag-asa nating lahi. Alam mo ang pinaghahawakan nating legasiya para sa mga tao. Ang misyong ibinigay ng bathala para pangalagaan sila. Opo, Ama. Naiintindihan ko. Anong kailangan kong gawin? Kailangan mong bumaba at makipabuhay sa mga nasa ibaba ng lipunan. Kailangan mong maramdaman ang dinaranas nila. Kailangan mong makisa. Pero paano ako makakatulong sa ganong paraan, Ama? Kung nasa mababang uri ako.
Hindi kailangan pagtulong agad ang gawin mo, Elias. Kailangan mong kilalanin ang karapat-dapat kung sino mang magkaroon ng puwang sa'yo. At hanggat hindi mo nahahanap yon, wala kang kakausapin, di ba? Tay, kaya ko bang malaman kung sinong karapat-dapat? Anak, taglay mo ang pangdama ng isang sigbin. Alam kong kaya mong makiramdam sa mga taong busilak ang puso. At alam kong makakatagpo ka nito ng dadamay sa iyo. Pero paano kung magtaka siya sa kakayahan natin? Hindi, Elias. May taong hindi ka pagtatakam pero hindi mo rin kailangan agad-agad na ipangalandakan ang kapangyarihan, pagkasigbin at ang kakayahan mo. May tamang oras at yun ay kung kailangan ka na ng taong yon. Naiintindihan ko, Ama. Pero sigurado ka bang ako ang ipadadala mo? Wala nang ibang pamimilian, anak. At nasa iyo na ang basbas ko. Humayong kang taglay ang sagradong misyon. Tulungan mo ang pinaka nangangailangan na hindi rin natatakot na tumulong sa iba. Matatagpuan mo siya at ang dalisay na puso ang magbibigay sa iyo ng immortal na buhay. Ang hinihintay ng ating lahat. Yun ang misyon ko, Salve. Ang bigyan ka ng yaman. Dahil ipinagkaloob sa amin ang kakayang yun. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit marami akong tanong sa'yo nun. Dahil kinailangan kong pumili. At hindi ako nagsisisi sa'yo, Salve. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Elias. Kung matatakot ba ako sa iyo o kung dapat ba ako matawa. Hindi ko kasi alam kung may kapalit ba ito. Yun ang kinakatakot ko, Salve. Dahil nangyayari na ang kapalit ng kayamanang to. Ano yun? Ang pagkakaroon ng panganib. Dala ng grupong naghahari rito. Hindi ako natatakot sa kanila. Pero ikinakatakot ko kung anong pwedeng mangyari sa'yo dahil sa akin. Hindi ko yun masisikmura pag nagkataon. Huwag mo isipin yun, Elias. Naniniwala na ako sa iyo at ngayon naiintindihan ko na. Naniligtas mo ang buhay ko at utang ko sa iyo yun. Kaya tatanggapin ko kung akong pinili mo. Hindi kita sisisihin sa dagok na kaakibat yan dahil magkasama naman tayo rito. Pero Salve, nag-umpisa na ang plano nila kagabi. Ginamit nila si Turing para palabasin ang aking tunay na anyo. Sigurado ako dun. At ang alam ko lang na nasa likod dito ay ang samahan ni Don Renato. Yun ang mahirap, Elias. Kahit alam kong sigbin ka na ngayon at may kakayahan ka magtanggol, iba pa rin ang kapangyarihan ni Renato. At maging ako, di ko alam kung hanggang saan ang kaya niya. Kaya siguro mas mainam na gamitin natin ang kakayahan mo para lumayo at tumakas, Elias. Hindi ako sigurado kung talaga makakatakas tayo, Salve. Pero kung yan ang gusto mo, isusundin ko. Ituring mo akong tagasunod dahil ang totoo naman para sa'yo ang misyong ito. Kaya lagi akong susunod sa'yo. Lagi kitang poprotektahan kahit anong mangyari. At gagawin ko naman ang lahat ng gampanin ko, Elias. Ang yamang ibibigay mo, ipamamahagi ko rin hanggat may pagkakataon. Dahil walang mas mayaman pa sa taong nakakapagpaginhawa ng iba. Ang kaginhawaan ng kapwa ko ay ang tunay kong kayamanan, Elias. Patawad, Salve, kung hindi ko agad sinabi. Pero ngayon, buong-buo na ang katotohanan. Hindi talaga ako nagsisisi na ikaw ang pinili ko. At salamat sa pagtanggap nito. Ikaw ang pag-asa ko. At ang pag-asa ng lahi ko. Salamat, Salve. Salamat din, Elias. Pero kailangan na natin kumilos na yon. Lika na habang maaga pa. Dali na natin lahat ng madadala at magsimula na tayo maglakbay. Mabuti pa nga, Salve. Wala tayong sasayanging oras. Hindi tayo pwedeng magpagabi sa alanganing lugar. Mahaba-haba na rin ang nalakbay ng dalawa. Ngunit habang nangyayari yon, ay nagpaplano na rin sina Don Renato
sa kung paano nila dadakpin si Elias. Don Renato, hindi malabong nakalis na ngayon si Elias at Salve. Tama, Kapitel. Dahil alam nating matalino mag-isip ang mga sigbin. Siguradong alam niyang tayo ang may pakananon at hindi niya isusugal si Salve. Bahagi siya ng misyon para mapanatili ang lahi nila. At may kahinaan sila na dahilan kung bakit nauubos na ang lahi nila. Ginagamit ng marami para sa sariling kapakanan na pinakang pinagbabawal ng kanilang Diyos. Alam ko, Fidel, ang mga puso nila na nakakabit sa sinamba nilang Diyos, doon nagmumula ang kanilang lakas at kakayanan, Fidel. Kaya yun ang kailangan nating puntirahin. Ano magiging plano doon, Renato? Kahit na naglalakbay na ang mga iyong Fidel, mahanap at mahanap natin sila. Ngayong naaamoy ko na ang pagkasigbin ni Elias. Hindi na yung mawawala sa akin. Wala tayong ibang gagawin kundi atakihin si Salve para mamili si Elias. At kapag pinili niyang magtanggol, puso niyang pupuntirahin natin. Daladala ko ang bertod ng pangpahina. At gagana ito sa lahat ng mga nanggaling sa kadiliman. Kaya kahit na sila ay nasa liwanag na, maapektuhan pa rin ito. Kapit mo pa rin pala yan hanggang ngayon, Renato. Siyempre, Fidel. Hindi ko ito binibitawan. Dahil alam kong may paggagamitan itong mabuti. Gaya ngayon, na mapapasa atin ang walang hanggang paghahari pag napasa kamay natin si Elias. Kaya mamayang paggagat ng dilim, simulan na natin ang pagsuyod sa nilakbayan nila. Ihanda mo na ang ilan sa mga kasama. Hindi pwedeng marami tayo, kundi marami rin ang mapapaslang. Masusunod doon, Renato. Kamalas-malasan na gabi na ay naglalakad pa rin sina Elias at Salve. Kaya naabutan sila ng grupo ni Renato. Salve, may paparating. Marami sila. Naaamoy ko na. Mga aswang, maganda ka. Ha? Elias, anong gagawin natin? Hindi na tayo pwede magmakaawa. Paano to? Akong bahala, Salve. Basta pumesto ka lang sa likod ko. Akong bahala sa'yo. Ayan na. Salve, Elias, ang mahiwagang binata. Akala mo ba hindi ka namin maamoy? Kaya kahit saan ka magpunta, makikita at mahahabol ka namin. Huwag nyo nang pahirapan ang mga sarili nyo. Sumuko na kayo. Isa ka rin dating halimaw, Elias. Alam kong nasusukat mo rin na hindi mo kakayanin ang pinagsanib naming pwersa. Kaya sumama ka na lang sa amin ng matiwasay. Hindi! Hindi ako sasama sa inyo. Makukuha niyo lang ako. Kapag napaslang niyo na ako, yun ay kung kaya niyo. Sa wakas! Sa wakas! Narinig ko rin ang boses mo. At hindi na ako makapaghihintay na marinig pa. Kung papaano yan kapag nasasaktan ka na. Fidel, paunahin ang mga alagad. Isang gawa na ang plano! Mga kasama! Sugurin ninyo si Salve, ang babaeng nasa likod niya! Elias, anong gagawin ko? Susugurin nila ako. Akong bahala, Salve. Minamahina yata ako ng mga to. Itatapat nila sa akin ang mga mahihinang aswang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang lakas ko! Don Renato! Naubos silang lahat! Magaling, Elias! Magaling! Hindi na ako makapaghihintay na makuha ka at hindi riyan natatapos ang pag-atake. Akala mo ba, hindi namin alam ang kahinaan mo? Ang kahinaan ko. Salve! Bumabot ka! Atake sila! Don Renato! Ilabas mo ang beltod! Ako ang atake para wala siyang kawala! Ito na, Elias. Pagmasdan mo ang kapangyarihan ng pinaghalong lakas ng anak ng mambabarang at anak ng kadiliman.
Hindi ako magpapatinag. Alam ko nang pupunteriyahin niyo ang kailangan ko. Kaya naglagay na ako ng proteksyon. Bago pa kayo dumating. Ah! Hindi na ako kaya! Eton! Nasalat niya ang lahat ng atake ko. Anong gagawin natin? Patuloy mo akong pinabibili-bilias. Pero hindi mo yata napagandaan ang pagkatuso ko. Fidel, nanghinan na rin ang binata. Tingnan natin ngayon kung anong magagawa niya kapag si Salvi na ang nakasalalay. Elias! Teka! Teka! Saglit! Pumapayag na ako! Don, narinig niyo yun? Anong sinasabi mo, Elias? Pumapayag na ako sumama sa inyo. Pero sa isang kondisyon. Elias, ano binabalak mo? Ikaw lang ang nakakarinig nito, Salve. Parehas tayong mamamatay kung magpapatuloy ang labanan. Kailangan mo makatakas at susundin ko muna ang gusto nila pansamantala. Huwag kang mag-alala at huwag ka nang sumagot ng iba. Anong kondisyon mo, Elias? Sasama ako. Kung patatakasin niyo si Salve, hindi niya kailangan madamay. Akong kailangan na, di ba? Bueno! Kung yan ang gusto mo, Don Renato, ayos lang, Fidel. Wala rin naman tayong mapapala kay Salve. At alam natin hindi siya magtatagal sa masukal na gubat na ito. Kaya ayos na ako sa kondisyong yan. Nakpin si Elias! Tumakbo ka na, Salve. Tumakbo ka na. huwag ka na papalag, Elias! Sige, Salve. Takbo! Hanggang kaya! Tayo na! Salve, makinig ka. Huwag ka nang tumigil sa pagtakbo. Pero pakinggan mong sasabihin ko. Nasa pulsa mo ang perlas na binigay ng aking ama. At ito ang mga sinabi niya. Hindi naman tawag talagin pero kapag dumating ang oras, makatapat mo ang isang malupit na kalaban. Hindi mo na uunahin ang iyong sarili. Bahagi ng misyon mo ang maging prioridad ang taong tutulungan mo. Kaya uunahin mo siyang iligtas. Hindi siya kailangan madamay sa pag-anib na nakatali sa iyo. Anong gagawin ko, Ama? May perlas. Ang perlas ang tunay na kayamanang iaabot mo sa kanya. At siya lang ang tanging makakapagpailaw noon kapag napagtanto niya ang sarili niyang misyon. Ibigay niya ito sa kanya at ituro mo siya kay Gurong Dores. Si Gurong Dores? Ang takbuhan ng lahat ng nilalang ng kalibunagan? Oo. Siya lang ang tanging magiging daan para mailigtas ka. Siya rin ang magtuturo sa taong tinulungan mo. Pero mag-ingat ka, anak, para hindi dumating doon. Ngunit kung sakali, gamitin mo ang tapang puso at utak mo. Alam kong kaya mo ito. Maniwala ka sa sarili mo. Yun ang mga bilin ng aking ama. Kaya dumiretso ka lang sa pinakamalapit na bundok. At kapag nakita mo ang puno ng akasya, tawagin mo lang ang pangalan ni Gurong Dores. At sasagutin ka noon, Salve. Hihintayin kita. Hindi ako mawawala sa'yo. Masusunod, Elias. Babalikan kita. Babalikan kita. Tuloy ang naghiwalay ang dalawa at nanghihinang narating ni Salve ang puno ng akasya. Doon ay tinawag na niya ang sinasabing si... Gurong Dores! Gurong Dores! Gurong... Tinatawag mo ang pangalan ko, dalaga? Sino ka? Isang karaniwang tao. Isang alipin. Isang pulubi. Paano mo ako natagpuan, dalaga? Sinong nagturo sa'yo? At bakit ganyan ang lagay mo? Ako, si Salve. Si Elias.
Elias, nagturo. Ang isinugong sigbin. Teka, halika. Sumama ka muna sa akin at inumin mo ang pinakulo ang dahon. Ngayon na, magbibigay yan ng lakas sa'yo. Gurong Dores, paano nangyari yun? Nawala nga ang panghihina ko. Pero si Elias, kinuha siya ni Don Renato. Kailangan ko siyang tulungan. Ikaw daw ang lalapitan ko, Guro. Tulungan niyo ako, parang awa niyo na. Hindi ganun kadali yun, Salve. Nasaan bang binigay na perlas? Ito po, Guro. Hindi ko po alam kung paano siya paliliwanagin. Pero ang narinig ko sinabi ni Elias, ay kailangan ko raw mapagtanto ang misyon ko. Pero paano ko naman iisipin yun? Oo, Salve. Kailangan mong paliwanagin yan at ako ang magsusundo ng liwanag. Ngunit sa iyo magmumula ang liwanag, Salve. Hindi ito gagana hanggat hindi mo nararamdaman ang tunay mong gagawin sa mundo. Isipin mo lang ang mga gusto mong gawin sa buhay. Banggitin mo sa harapan ko at tingnan natin kung magpaparamdam ang liwanag. Gusto kong makaahon sa buhay. Gusto kong magkaroon ng buhay na masagana. Gusto kong iligtas si Elias. Gusto kong makasama si Elias. Sige pa, Salve. Lakasan mo pa. Hindi pa naririnig ng perlas ang totoong misyon mo. Isipin mo ang lahat ng dahilan kung bakit ka pinili ni Elias na makatanggap ng tunay na kayamanan. Ano ang tunay na kayamanan para sa'yo, Salve? Isipin mo ang pinagmula ng lahat at ang rason kung bakit ka nandito. Ang rason, ang dahilan, ang pinagmulan, tunay na kayamanan. Ano ba? Gusto kong magapi si Don Renato. Gusto kong lumaya ang lahat sa lugar namin. Sige, Salve. Isigaw mo pa. Nararamdaman ko na. Nararamdaman ko na ang Gusto kong liwanag. guminhawa ang buhay ng lahat. Gusto kong yumaman para makatulong sa iba. Ang tunay na kayamanan ay ang makapagbigay ng ginhawa sa kapwa ko tao. At gusto kong yun ang maging mission ko. Hindi na ako magtataka kung bakit ikaw ang napili ng sugong sigbin. Busilak at dalisay ang puso mo sa mga tao, sa kalikasan at maging sa mga nilalang na hindi mo kauri. Nararamdaman ko yun, Salve. Kaya ngayon, susunduin na natin ang liwanag. Kapitan mo ang perla, Salve. Kapit ko na po, Guro. Wag na. Ligbaog perlas. Milid bigas sa lupa. Wag na. Ligbaog perlas. Milid bigas sa lupa. Dama ko na, Gurong Wag Dores. na. Ang init ng haplos ng perlas. Perlas. Ito ang sinasabing liwanag. Milid bigas sa lupa. Nasa iyo na ang tunay na kayamanan, Salve. Gamitin mo yan para puksain ang dilim nang mabigyan ng kaginhawaan ang lahat. Pero Guro, hindi ko alam kung paano ako magsisimula at saan. Susugod ba ako mag-isa sa lungganin na Don Renato? Paano ko maililigtas si Elias? Paano ko matutulungan ang mahihirap? Paano ko magpapatuloy, Guro? Teka lang, Salve. Kumalma ka. Dapat mong maintindihan na hindi agad-agad lalabas ang lahat ng kapangyarihan ng perlas. Kailangan mong matutunang isa puso ang paggamit niyan. At kailangan niyang maramdaman ang nasa puso mo. Pero Guro, ano pwede kong gawin? Halika. Alam kong makatutulong sa iyo ang isa sa natatanging kakayahan ng perlas. At yun ay ang makita ang kalagayan ng sino mang nagbigay sa iyo nito. Si Elias? Paano mangyayari yun, Guro? Ilubog mo sa mainit na banal na tubig ang perlas at huwag mo itong bibitawan.
Hayaan mong dalhin ang isipan mo sa kung saan makikita mo ang kalagayan ni Elias. Pero ihanda mong sarili mo sa pwede mong makita, Salve. Hindi ka dapat magkaroon ng grabing reaksyon dahil kung hindi, mapupunta ka sa lugar na yon at mabibisto ka ni Don Renato. Pero hindi pa handa ang kapangyarihan mo at ng perlas sa ganong sitwasyon. Kaya itutuloy mo pa rin ba ito? Itutuloy ko, Guro. Kailangan na makita ko si Elias ngayon. Kung gayon, ilubog mo ng perlas at ipikit mo ang mga mata mo, Salve. Parang nagising si Salve sa kanyang panaginip, kung saan malinaw na malinaw sa mga mata niya ang eksena kung saan si Elias ay bihag na ni na Don Renato. Subalit wala siyang magawa kundi manood lamang. Hindi niyo ako basta-basta makukuha mga kampo ng dilim. Renato, Fidel, walang talabang bertod niyo sa lakas ng paninindigan ko. Huwag na tayong maglokohan, Elias. Kitang-kita naman naming nangihina ka na. Sumuko ka na lang sa tawag ng laman mo. Naglalaway ka na nga sa mga lamang loob ng taong ito. Sunggabin mo na, Elias. Lapain mo na. At wag na wag mong minamahina ang kapit kong bertod. Elias, nag-iisa na to sa angkan ng mambabarang at wag mong kalilimutang anak ako ng sinaunang mambabarang. Malapit ka nang sumuko sa itim na kapangyarihan. Hindi niyo ako mapapasuko. Salve, nararamdaman kita at ikaw lang nakakabasa ng utak ko ngayon. Hindi nila ito naririnig. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Mabilis mong naipasa ang kaliwanagan sa perlas. Pero ngayon pa lang, hihingi na ako ng tawad dahil nangihina na ako. Salve, pasuko na ako sa kapangyarihan nila. Ano, Elias? Hindi ka na makaimik? Papalag ka ba? At sa oras na bumalik ang kadiliman ko, ikaw lang ang tanging makakapagpaliwanag sa akin gamit ang perlas. Kontrahin mo ang kapangyarihan ng bertod na hawak ni Don Renato. Doon lang nanggagaling ang pagkontrol niya sa akin. At asahan mong babalikan kita. Nandito lang ako. Tulungan mo ako magapi ang dilim, Salve. Malapit na siyang mawala ng malay, Don Renato. Lumalabas na ang nanlilisik niyang mata, ang kanyang dila at tunay na anyo. Ilabas mo na ang bertod! Sa dilim, awok kong anak, Manya Elias, sinisibakang pariyan! Sa dilim, awok kong anak, Manya Elias, sinisibakang pariyan! Ayan na! Ayan na siya! Elias, bumalik na sa iyo ang kadiliman! Salve! Salve! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Muntik nang maging mapusok ang emosyon ni Salve, pero mabuti na lamang at napigil siya ni Gurong Dores. Pasensya na, Guro. Hindi ko napigilan maging emotional. Nakita ko kung paano pinahirapan nila si Elias at kung paano siya bumalik sa dilim, Guro. Anong gagawin ko? Narinig mo si Elias, hindi pa. Wala man siya sa katinuan. Pero may magagawa ka, Salve.
Nasa iyo ang perlas. Kinakailangan lang na sanayin mo ang sarili mo. At gagawin natin yun sa loob lamang ng kaunting oras. Kaya ko ba yun? Kailangan mong kayanin. Para kay Elias ito, hindi ba? Hihintayin ka niya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kahit nakita mo ang lakas ni na Renato, hindi yan uubra kapag nakaisa mo ang perlas. At wala tayong oras para magpahinga. Tutulungan kita, Salve. Ang kadiliman ay kalaban ko rin, kaya sasanayin kita. Ano? Nakahanda ka na ba? Sige po, Gurong Doras. Wala naman ako ibang pamimilian kundi maging handa. Para to kay Elias, sa akin, at sa mga taong matutulungan ko sa kinabukasan. Tama yan, Salve. Halika. Simple lang naman ang gagawin mo. Hindi ito ang pagsasanay na kailangang ulit-ulitin. Kailangan mo lang tuluyang makaisa ang perlas. Ganito ang gagawin mo. Ano yung Gurong Doras? Nakikinig ako. Una, ang perlas ay galing sa kaluluwa ng kalikasan at ng iba't ibang nilalang. Kaya kailangan mo silang tawagin. Pagkatapos ay iinumin mo ang mapait na katas ng akasya. Nalalabas lamang kapag inilapit mo ang perlas sa kanya. Ito ang magsisilbing pangontra mo sa malakas na presensya ng mga puwersa ng dilim. At ang huli, kailangan mong sauluhin kung paano bumulong habang pinaliliwanag ang perlas. At yun ay nasa mga kasulatan ko. Ngayon, unahin mo ang pagtawag sa kalikasan, Salve. Pero, paano ko malalaman kung may epekto ang pagtawag ko? Hindi mo malalaman. Mararamdaman mo lang yun. Sige na. Umpisahan mo na. Inang daigdig. 10 ng mga nilalang sa lupa, sa hangin, sa tubig at sa langit. Dinggin niyo ang pagtawag ko sa inyo. Tulungan niyo ako sa misyon ko. Oh, bakit ka huminto? Magpatuloy ka lang, Salve. Ulit-ulitin mo hanggang sa maramdaman mo. Inang daigdig. 10 ng mga nilalang sa lupa, sa hangin, sa tubig at sa langit. Dinggin niyo ang pagtawag ko sa inyo. Tulungan niyo ako sa misyon ko. Bahagi kayo ng kaginhawang hinahangad ko. Tulungan niyo ako! Ayan Inang na, daigdig. 10 Salve. ng mga nilalang sa lupa, sa hangin, ng sa mga tubig puno, at sa langit. ang hangin. Dinggin niyo ang pagtawag ko sa inyo. Narinig ko na rin ang Tulungan mga niyo ako sa bulong misyon ng ko. nilalang. Bahagi kayo ng Ipagpatuloy kaginhawang ko hinahangad na. ko. Tulungan niyo ako! Naramdaman ko na rin, Guro. Hindi na ako matitinag pa dahil sa mga haplos nila. Ngayon naman, Salve, puntahan natin ang akasya para makakuha ng katas na iinumin mo ng mabilisan. Sige po, susunod lang ako sa inyo, Guro. At narito na tayo. Ngayon, itapat mo ang perla sa gitna ng katawan at saluhin mo ng dahon ang sisirit na katas. Ganito ho ba, Guro? Oo, Salve. Ganyan nga. Saluhin mo na. Nasalo ko ng lahat, Guro. Ngayon, inumin mo na. Oh, ang pait. Inumin mo ng diretso, Salve. Kailangan mong lunukin ang lahat ng katas para sa protection mo. Napakabait. Huwag mong iluluwa yan. Hindi po, Guro. Nalunok ko na lahat. Ano ang susunod? Sa pagkakataong ito, Salve, hindi mo na ako kakailanganin. Tanggapin mo lang ang kasulatan na ito. Isa puso at isa isip mo ang bulong na babanggitin mo mamaya. Mamaya? Oo, Salve.
Aralin mo yan hanggang sa oras na pagsugod natin mamayang hating gabi. Sinabi ko naman sa iyo, hindi tayo magpapahinga. Kailangang maagapan ni Elias at mas mahirap kapag naghasik na siya ng lagim habang wala sa katinuan. Kaya pag-aralan mo yan ang husto, Salve. May natitira ka pang ilang oras. Masusunod ho, Guro. Paghahandaan ko to. Pagkatapos ng ilang oras na pagbabanggit ng bulong, ay dumating na ang hinihintay na oras ng pagsugod. Dumating na sila sa lungga ni na Don Renato. Ganito ang magiging plano, Salve. Kaya pang pigilan ng lakas ko ang kanang kamay ni Renato, si Elias, at ang iba pang mga aswang. Pero yun ay sa limitadong oras lamang. Kaya habang ginagawa ko yun, kailangang talunin ng perlas mo ang birtud ni Renato para mawala ang kontrol niya kay Elias at sa iba pang mga halimaw doon. Sa ganung paraan, mas lalakas ang pwersa natin. Saka natin sila gagapiin ng sabay. Maliwanag? Opo, Guro. Naiintindihan ko at handa na ako. Kaya natin to, Salve. Tayo na. Elias! Hindi siya si Elias sa ngayon. Huwag kang magpadala, Salve. Opo, Guro. Naiintindihan ko. Si Elias baka mo? Ganap na siyang halimaw, Salve. Hindi mo na siya mababawi. At ikaw, Doris, matagal ko nang hinihintay na magkatapat tayo sa takbuhan ng kaliwanagan. Tingnan natin kung uubra ka sa kadiliman. Huwag kang masyadong hambog, Renato. Nalalapit na ang katapusan mo. Don, anong gagawin natin sa dalawang to? Ano pang hinihintay nyo? Sugurin nyo ang matatapang na pumasok sa teritoryo natin. Ikaw din, Elias. Sumunod ka sa bertod ng kadiliman. Ilabas mo na ang perla, Salve. Ngayon na. Anong nangyayari, Fidel? Bakit hindi kayo umatake? Pinipigilan kami ng kapangyarihan ng Guro Don Renato. Ayup ka, Doris? Anong hindi nalabas mo, Salve? Ito ang perlas ng kaliwanagan. Mawawala na ng kapangyarihan ng bertod mo, Renato. Wala niyang uubra, Salve. Hindi yan uubra. Talo ng dilim ang liwanag. Diyan ka nagkakamali, Renato. Katapusan na ng bertod mo. Hindi maaari. Ang bertod ko. Hey, Don, nawala na kapangyarihan ng Bertod. Nagkakagulo ang mga kasama. Si Elias! Salve, dumating ka. Gurong Doris. Elias, halika. Lumayo ka sa mga sugo ng dilim. Renato, Fidel, makakabawi na rin ako sa ginawa niyong kalabastanganan sa akin. Don Renato, anong gagawin natin? Nadagdagan ang pwersa nila. Marami rin sa aswang ang hindi kinaya ang liwanag. Hindi ko kailangan ng bertod para lumaban, Fidel. Ibubuhos ko na ang buong lakas. Tatatlo lang sila. Sugurin niyo! Salve, muli mong tawagin ang liwanag ng perlas para mapuksa ang natitirang mga aswang. Kami nang bahala ni Elias para pigilan sila. Oo, Salve. Ngayon nandito na ako. Puprotektahan kita. Inataitig. Sampo na mga nilalang sa lupa. Sa hangin, sa tubig at sa langit. Tingnan niyo ang pagtawag ko sa inyo. Tulungan niyo ako sa misyon ko. Tulungan niyo ako. Inataitig. Sampo ng mga nilalang sa lupa. Sa hangin, sa tubig at sa langit. Tingnan niyo ang pagtawag ko sa inyo. Pero mo Tulungan niyo ako sa misyon ko. talunin mo sila! Kayo ng tulungan niyo ako. Hindi na kayo magtatagumpay sa pangalawang pagkakataon. Hangin. Sa tubig. Hindi nyo kakayanin ang itim na kapangyarihan Sa inyo. ng anak ng sinaunang mambabarang.
Masyadong malakas ang inig na kapangyarihan. Pinanghihina ako. Naapektuhan din ako ng pwersa ni Renato. Elias! Gurong Dores! Magpatuloy ka na. Huwag mo kami itindihin, Salve. Kaya namin to. Sabi ko naman sa inyo, hindi nyo ako kakayanin. Kaya katapusan nyo na. Hindi ubra sa akin ang liwanag dahil hindi naman ako aswang, Salve. Ako! Diyan ka nagkakamali, Renato. Dahil lahat ng may itimang budhi ay kayang buksain ang perlas ng liwanag. Alang-alang sa hinaangat ko! Ow! Ow! Anong ginagawa mo? Hindi! Hindi! Hindi pwede mangyari ito! Hindi! Don Renat! Elias! Gurong Dores! Nagtagumpay ka. Salamat, Salve. Iligtas mo ang buhay ko. Salamat sa'yo. Hindi, Elias. Sa'yo ako dapat magpasalamat dahil ikaw ang nagbigay nito sa akin. At ikaw, Gurong Dores. Salamat sa gabay mo. Natural lang sa akin ang maging suporta ng liwanag, Salve. Kayong dalawang may gawa ng lahat. Kaya ipagdiwang niyo ito ng magkasama. Salamat, Guro. Narinig mo yun, Salve. Oo naman. At ngayon, hindi na ako hihiwalay sa'yo. Sabay nating tutuparin ang pangarap ko makatulong sa iba. Gamit ang kakayahan mo. Oo naman, Salve. Patuloy ako magiging tagasunod mo. At lahat ng hiling mo ay ibibigay ko. Dahil ikaw ang pag-asa ng aming lahi. At ang pag-asa ko. Pagkatapos noon ay tuluyan na silang nagdiwang. Napuksa ang lahat ng aswang. Umuwi na rin si Gurong Dores ang ninunuko. Ang sabi pa niya, mas pinayaman pa ni Elias si Salve at nagsama sila hanggang sa tumanda. Ngunit hindi na niya nasubaybayan pa ang kwento ng dalagang pulubi na pinayaman ng sigdin. Kaya hanggang dito na rin lamang po ang kwento ng ninunuko. Ako po ulit si Jonas at mag-iiwan na lang po ako ng tanong na kung kayo ang mabibigyan ng perlas, gaya ng mga anting-anting, paano niyo po ito gagamitin? Sana ay makita ko sa mga sagot niyo ang mga aral na itinuro sa atin ni Salve. Ang pagkakataon ng busilak na puso, bukas na palad para sa iba, at ang kahulugan ng pagiging mabuti at matapang na tao sa anumang dagok ng buhay. O siya, aabangan ko na lamang ang mga komento ninyo. Maraming salamat ulit at God bless sa inyong lahat.